Thank you, choir, for that wonderful messaging song. To God be alone the glory. Ngayong hapon sa tanan, open your Bibles again with me in the book of John chapter 8. John chapter 8 for our message tonight, this afternoon is titled God our Father. God our Father. Now, there is a misconception in the belief of many people. That misconception is that many believe that on the universality of God's fatherhood. The universality of God's fatherhood. And in that also, there is also a misconception on the belief of the universality of the brotherhood of man. Nga ang buto sa buot, nagdaghan nagato nga kay kita binugna sa Ginoo nga kita usa lang og Dios. Nga parehas lang ta og Dios. Ug tungod niya na, ito na po'y pagtuo, nga katantanan, tungod kay nataw ta sa usa ka tawo diha nga Adam, natanan kita, there is what we call universality of the brotherhood of man. Ang kita tanan, managsuon. Now, muna nga, importante nga, doon na tayo pulong sa Ginoo. Kung doon na may nagatudlo ka na ito o kamaturan, kana ang pulong sa Ginoo. So, kung mong tanawon karon diri, dili tunood nga ang tanang tao usalay Dios. Nga ang tanang tao nagtuo usala ka Dios. Ug diri si Ginoong Kristo mismo nagpamatuod mismo sa mga pinili nga tawo nga Israel nga dili sila usalay Dios. Nga ang buot pasabot dunay nagtudlo o nagtuo sa tinuod nga Dios ug doon na po'y nagtuo nga abi niya kadto ang Dios pero dili da ito adto the devil. Kana ang atong tanawon karon nga hapon, karon nga pagtulon. I remember before when I was just like you sa nga para sa inyo. Kay katong una pud ako nga simbahan kadto doctrinally sound kadto nga simbahan. O napoy gamay pagka-separatistong una na ako simbahan, una ako nag-ana sa Bible Baptist. Ug ang iyang tudlo ako tong ginutiman-an. So that there was once a time nga doon na panagtapo nga gi-istorya kay nahirban ubawan man nila nga Kristiyanon kang paampuon ko kunya ang kauban na kumuampong dito sa tablado Muslim ug kutong usa I think iglesia ba to o basta dili to kan ug ako tulumi dito nag-withdraw ko tungod niini nga pagtuo nga di ko makikampo ni adtong kuan kay pareha ang tungod kay sa pagtuo pareha lang Dios muna kung makita ninyo sa mga political nga mga panagtigom dunay kay politika man naay katong Katoliko naay mga so-called Christian na po'y Muslim, mag-usa na sila nga mag-ampo tagsa-tagsa. Tungod sa pagtuo nga parehas lang og Dios ang ilang ginasampit. Mag-get ko ninyo. O gani, kung di ta magbantay, in the realm sa mga Kristohanon mismo. Kung imong tunang Biblia, dili parehas og Dios. Kay karon diri gani kung tanong diri ang gi-confront diri ni Ginoong Kristo mismo mga tao nga gikan sa kaliwatan ni Abraham nga magtutuo sa Ginoo. Ug diri iyang gi-condemn nga dili tong Dios nga akong amahan nga inyong Dios. Ye are your father the devil ngunya. So magbantay ta niini. Ug kini ang gusto natong atong tun-an karon. Amen. Now tanawa sa verse 38.
first of all sa verse 13. John chapter 8, verse 13. Inya, I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your father. So duha, ingon niya, si Ginoong Kristo, I speak. Now, in His humanity, the Lord Jesus Christ called God His Father. And indeed, in the triune God, there is in the Godhead what we call God the Father. And we have also what we call God the Son. And there is also what we call God the Holy Spirit. In His humanity, gi-emphasize ni Ginoong Kristo that ingon niya, I speak that which I have seen with my Father. That in effect, kini ang iyang ginasulti karon sa John chapter 1 and in verse John chapter 1 and in verse 18. John chapter 1 and in verse 18. Ngunya, no man had seen God at any time. Dunya, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Kung siguro siya ng Kristo, karon mo ni iyang ginasulti karon sa John chapter 8 and in verse 7 niya, I speak that which I have seen with my Father. And speaking about the relationship as Godhead in heaven, that only Christ had seen the Father. And when He came, He declared the Father in His humanity. Masundan ko ninyo, mauna nga, when He declared His Father in humanity, mauna sa John chapter 10, tanawa sa John chapter 14, in which when the Lord Jesus Christ again is teaching, there is about the promise of our eternal abode in the mansion of heaven. Then, ingon niya din sa verse 7, tanawa sa John 14 verse 7 niya, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know Him, and ye had seen Him. Dinun niya, Philip said unto Him, Lord, show us the Father, and it sufficed us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath sent me, hath sent the Father. And how seest thou then show us the Father? Now, niya ipakita na ako, kay muto ako. Then, kung mong tanawon, kadto pagpamatuod, sa deklarasyon siyang pulong sa John chapter 1 and in verse 18. Nga walay nakakita sa Diyos Amahan. Pero makita nila ang Diyos Amahan, pinaagi sa iya. Tanaw mo sa John chapter 1 verse 18. Sabto ninyo, sa verse, John chapter 1 verse 18 niya, no man had seen God at any time. Din niya, the only begotten Son ang nakakita, which is in the bosom of the Father niya, He hath declared Him. He hath declared Him in what way? In His humanity. Nga si Philip niya, show us the Father, and it sufficed to us. Ngayon ni Ginoong Kristo, O Philip, tulo na katuig na uban-uban ka kinato, baka kaina sa Father niya, you have seen Him, diyan nakita ni mo ko. Kung sa ibot pasabot na ito, that in His not only the equality of God the Father and the Son, but the deity of the Father is evidence dito in the person of the Lord Jesus Christ. So sa atong text karon, atong ingon ni Ginoong Kristo karon sa John chapter 8, nag-discuss siya diri about His Father and the Father of the Israelites. Nga, masundan ninyo, balik sa verse 13 niya, I speak that which I have seen with my Father. No man hath seen God at any time, only Jesus Christ. Niya, and ye do that which ye have seen with your Father. Dinungon niya, sabton karon ni, ang ginapasabot din ng Kristo, ang Diyos nga Amahan niya, ang Diyos nga Amahan, dili to Diyos nga Amahan ni sa mga Israel. Kay your Father, my Father man. So, karon sa verse 39, muni karon, they answered and said unto him, Father is, Abraham is our father. Nagahiskot kini karon sa ilang foundation sa pagto dito kang Abraham. Nga si Abraham, personal nga nakigistorya sa Dios nga Amahan.
O kini mga Israel karon, kini kaliwatan niadtong father of faith nga atong ginatawag. Nga kung imong tanawon, dapat nga muliwat sila kang Abraham. Nga himong ang amahan ni Abraham, dapat amahan pud nila. Pero tanawa karon niya, the answer said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto him, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Now, tanawan nyo, ilang giangkod, nga si Abraham ilang amahan. Pero karon ang ilang ama, ang buhat sa ilang amahan, dili nakopya nining mga anak nga nagaangkon sa iya, dili. O ang bilin siya niya, you seek to kill me. In which, kung imong tanawon, si Abraham, rejoice to see my day. Ngunya. Nag-rejoice. Magit ko ninyo. Natanaw nga sa verse 55. John chapter 8, verse 54 to verse 56. Ngunya, Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that He is your God. Din niya, yet ye have not known Him, but I know Him. And if I should say, and I know Him not, I shall be liar like unto you. Now, liar like unto you. The devil is the father of the liar, of liar. Din niya, but I know Him, and keep His saying. Din niya sa verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Pero kining matawanan ni, nga nag-declare sa Diyos nga mahan sa pagkatao ni Kristo, na ngasuko sila. Gani, they seek to kill Him, and they will kill Him. Akong ginaskutan about God our Father, or the fatherhood of God. So, what notice now sa verse 41? Ngunya, ye do the deeds of your father. Kinsa ni nga, unsa ning deeds nga gisultihan niya, din di say unto him, we be not born of fornication, we have one Father, even God. No, tawad po ni, diri ang deception sa daghang mga tao. Para sa aning mga gika-encounter ning nung Kristo and His time, that they claim that God is their Father. But Jesus Christ said, no. Kay kung ang Diyos niya ni Abraham inyong Diyos, din ang inyong binahatan, may sama dito kang Abraham, nga doon na siya pagtahod sa Diyos. Pero kini sila, nagaangkon nga Diyos, ang Diyos ilang amahan, pero ilang gawi, dili sumala sa pagtulunan nga ilang nakita dito ng Abraham. Ang ilang mga trabaho are all evil works. Evil. Now, okay lang mo? Now, tanawa. Tanawa sa Romans chapter 6. Balikan natin ito. Tama sa Romans chapter 6, verse 16. Romans chapter 6. Tama sa Romans chapter 6, verse 16. Ingon niya diri, winapusol-pulot this, muna yung isulti, in relation sa atong ginatunan karon niya, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, say servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Now, ang ginaisikutan diri is about servanthood in relation to the belief of about God. Nga katong servanthood nagahisgot kay kadto sa binuhatan. Niadtong dunay pagtuo Dios. Diri ang ginasulti karon kung kinsa ang imong ginaalagadan, kadto ang imong master. Kung ang imong binuhatan karon nasukwahi or mga binuhatan nga dautan, then kadto you are a servant dili sa righteousness o dili sa pagkamatarong. Kung dili sa pagkamatarong, therefore evil. And if it's evil, it is satanic. So, kung ikaw po karon servant, o ang imong servant is, kung yung righteousness, imong gawi pagkamatarong, then nag-serve ka sa righteousness, which is goodness, and it refers to God. Because God is good and is righteous.
Muna iyang gisulti. So that karon tanaw sa 1 John. 1 John chapter 3 karon. 1 John chapter 3. I don't know how God would speak to you about this, pero ang maayo is that look at ang imong kaugalingon. If you said that if you are saved and God is your Father, then tanawon nato ang atong kinabuhi, pagkinabuhi, o ang atong kinaiya. Kung kini ba nasubay niya atong sulti nga, ako, anak ng Diyos. Tanawa, sa John chapter 3, and in verse 8 to verse 10. Ningon ni John niya, he that committed sin is of the devil. Katong serbahang taron, he that committed sin is of the devil. Then ingon niya, for the devil sinned it from the beginning. Dito sa Genesis chapter 3. And even dito sa from heaven niya, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. And he destroyed it by dying on the cross. Then yun niya, whosoever is born of God, yun niya, whosoever is born of God, that not commit sin. Now, tanong lugod niya, who is ever born of God, ang butbasod, son of God, or then God is your Father, do not commit sin. Then, Pastor, unsay but kaning, in my early years as a Christian, ako ning gikwestiyon mayo, ako ning gitanaw mayo. Then akong ginatanaw sa kong galingon, di gyud ko anak sa Dios ani kay nagaangkon ko nga luwas ko pero makasala pa man ko. Pero di ay ang iyang gibot pasabot na does not commit sin, meaning to say you could sin but the word cannot commit sin, meaning to say he will not practice sin. Dili niya i-practice kadtong sala. Kung sa ibot niya mong pasabot, Pastor, muna nga ang doctrine sa Biblia, once you are saved, doon na ginsulti niya dito sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang buot sa buot niya dila, does not commit sin. Halimbawa ako, naluwas ko. Before ko naluwas, palahubog ko, sugarol ko, babaero ko, kriminal ko, sa dihang luwas na ko, dili na to mo'y akong practice. Katong commit sin ito, practice. Ang but pasabot, katong dili pataluwas, practice na to ang palahubog, practice na to ang sugarol, practice na to ang babaero, practice na to ang butanga, di taganahan magsimba. Karon sa dang luwas ka, dili na to, wala na to. Pero, Pastor, makasala pa ka. Oo, pero dili na to mo imong practice. Lahi na ka. Mo to yung but pasabot di ay. Nagit ninyo? Mo na si Brother George. Si Brother George kanto palahubog, sugarol na. Sa dang nagluhok ang uban ng espiritu sa iyang kinabuhi nga naluwas. Kanadto si Brother George, mo ni away nila kang Josephine kay inig Domingo. Mo ato si Josephine diri og si Jipoy, si George mo ato sabungan. Pero sa dihang naluwas na, ever since na nag-work na ang Ginoo sa iya, karon nawa to nga practice. Pero di po pasabot nga di na siya nagasugal pero makakumit po siya sa lain na po ng mga sala siguro. Pero dili na to practice. Kadto because of the sin that is in us. Mo to sa Romans chapter 7 nga, ang gusto na akong buhaton, di man ako tumahimo. Mo to nga nag-struggle si Apostol Pablo, dili siya malipayon sa diyang makasala siya. Muna yung niya, wretched man that I am. Nasa conviction. Dili paras ka na ito nga palahubog ta nga, okay lang naman ako palahubog-hubog tao. So, why problema? Wag yung conviction. Kita niyo na? No. So, palayo na ito basa para makakuha nato ni. So, ingon niya karon sa verse 10 now. Tama sa verse 10. In this, John chapter 3 verse 10 karon niya, in this, the children of God are manifest, and the children of devil
duha ka kwan nga, duha na dili tanan wala to. So this doctrine erase, yang gi-erase tong universal tong atong akong isulti nga universal belief of the fatherhood of one God. Dili dunay iya sa Ginoo o dunay iya sa demonyo. Dunay children of God, dunay children of the devil. Amen. Mauna ka. Kabalik karon sa John chapter 8. Muna yung ginakumbati ni Ginoong Kristo. Ug dapat nato ning sayran. Now, by the way, lest I forget. Now, every unbeliever, ang tanan nga dili magtuto ni Kristo or ang tanan dili makasulti nga siya luwas, sila tanan actually are the children of the devil. That may be sad, but that is very biblical. Tungod kay ang pamaagi lang nga ang usa ka tawo nga mahimo siyang anak sa Dios. Kung nahimo siyang anak sa Dios, doon na siya ikatungod sa pagtawag sa Dios nga amahan, nga iyang amahan, kini mahimo lang pinagi sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 and in verse 25. Galatians chapter 3 and in verse 26. Tanaw karon. Kini ang foundation ani, akong isulti niya. Galatians chapter 3 and verse 26. Ingon niya, for ye are all the children of God. Ay ang gisulti dito sa simbahan sa Galatia nga kamo mga anak mo sa Dios. Di naman niya by faith in Christ Jesus. Nga ang tanan niya nga naipagtuo dito kang Kristo, mo to nga sa tong pagtuo. Kadto nga pagtuo mo to giskutan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Saved ka. Once you are saved by faith in Christ. Din kana karon ang nahimong basihan nga nahimo kang anak sa Dios. Ug kini ang pagpamatuod niadtong gisulti niya sa John 1:12. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Kana nga ang kasabot mahimo ni nga usa ka tawo gikan siya sa pagkaanak sa demonyo, mahimo siyang matranslate siya dinha sa pagkaanak sa Dios, dinha kung mapalandungan niya, mapamatian niyang pulong nga mayong balita in the gospel. It's about the Lord Jesus Christ. Kung iyatong tuhan dawaton, then mamahimo siyang anak sa Diyos. Mga tanawa sa John chapter 8, balik. John chapter 8. Notice sa verse verse 42. John chapter 8 verse 42. Niya, Jesus said unto them, if God were your father, ye would love me, for I proceeded forth and come from God, neither came I of myself, but He sent me. Now, very critical to kay niya, kung ang Diyos amahan inyo ang inyong amahan, din inyo kong higugmaon. Higugmaon ko ninyo. Nga ang ginapakita diri, kung imong tanawon, si Ginoong Kristo, iyan na ning ginaprophecy, this, kini nga pagtulunan, nga angay nga katong higugmaon ang Ginoo, kay kini ang pinaka number 1 nga commandments. Muna nga sa 1 Corinthians chapter, tanong karon, sa chapter 16 and in verse 22. Kaya sa John chapter 16 and in verse 22 karon. Nga kung ang Diyos amahan, inyong amahan, din inyo kong higugmaon. Kaya ko, gikan ko dito sa iya, ug iya kong gipadala. Din later, sa dihang iyang gisulat ni Apostol Pablo, kining iyang episo sa Korintohanon, sa 1 Corinthians chapter 16, din ingon niya sa verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, niya, let him be anathema maranatha. Now, ingani, in effect, every Christians, kung Kristiyanon ka, it is, kung mandated,
that you will show your gratitude to God the Father by loving His Son. Because His Son was He made to be a sacrifice for our sin. So that, kini nga kung imong tanaw ni, dili ta makabayad sa ato ang kung kuan pa utang sa kabubuton sa sakripisyo ni Ginoong Kristo, pero makabayad na pinagi sa atong paghigugma sa iya. O ang atong ebidensya nga sa paghigugma sa iya, ako na lang diretsoon, tanawa sa verse 47. Tanawa sa verse 47. Versikulo 47, tanawa ron. Nya, he that is of God, nya heareth God's word. Ye therefore heard him not, because ye are not of God. Karon kini ang ginasulti karon ang ebidensya kung kamo iya mo sa Dios nga mahal ug naigugma mo sa Dios anak, then you will love to hear His word. Ngano mo na ingani. Ano karon ninyo? When you hear, now faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. There is none other way nga manuris, malig-on, matambok ang imong espiritu ug imong kalag, di kon dili pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Muna ingon niya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mo po ingon niya nga, man should not live by bread alone, but by every word of God. Nga ang magpatubo nga diin sa imong espiritu ug kamong kalag, nga diin magpalig-on sa imong pagtuo di natin sa Ginoo ug kini mahimong pamaagi usab nga diin ka panalanginan sa Ginoo tungod kay ang pagpalangin sa Ginoo mo base dito sa imong pagtuo. So karon ingon niya, he that is of God heareth God's word. Ye therefore heard him not, niya, because ye are not of God. Now tanawa sa John chapter 10 karon, unsay ang gisulti karon sa John chapter 10, notice in verse 27 then up to verse 28. 25 to verse 28. Ingon niya, Jesus answered, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they are here. They bear witness of me. Nag-iskot niya akong Father. Doon niya, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Doon niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. My sheep hear my voice. Na nga ni. Kanatong Kristohanon, parehas pa ko nga membro sa inyo, asultihan mo. Usahin ka ng, akong ginahuhi mo ka ng usahin. At kadtong akong asawa ka na ito, murag maulaw siya sa kuha ka na ito. Manuman. Tagawa mo, wani gani ang pastor ka na ito, dayon ang iyang minsay mo, tisok yun, kanunay rabagin mo, tisok sa kasing-kasing. Abi ninyo mahitabo sa kuha. Usahay, ako lang usa nga mag-forward. Unya ko mag-forward ko, abi ninyo, usahay akong ginahimo, nagadangoy-ngoy ko diri. Din always kung kanang ngun ako kanadto naban si Ma'am Brenda kanatong nagbalhin ako sa Guerrero consecutive 3 years hantod gani karon wa ko'y absent sa pagsimba. Membro pa ko sa inyo kanadto, why ko'y absent gani akong ginasulti kanadto kadi ang membro pa ko sa simbahan, membro ko og Bisayan choir o ang English nga duha man gud amo ang panimbahon ito dunay binisaya kanang binisaya magsugod nag serbisyo na alas 7:30 hantod alas 8:30 kadtong in English o regular alas 8:30 hantod alas 11:30 membro ko ana nga choir sa Bisaya ug sa English sa regular ug kinahanglan nga moadto og simbahan alas 7 kay mukanta pa man mi, then alas hantod, ingana, o kana akong tulog, dapat ko yung mga anak, pero ang but akong pasabot, I learn to love listening the word of God.
Ganahan kaya ko mamati og pulong sa Ginoo. Labi nang kato ako mga pastor, salamat gyud ko sa Ginoo to. Mga maayo gyud to nga mawali. Mga tambok kayo ko nga nahimong Kristiyano. Ug kanapod kung kay I learn to love the word of God. Not knowing kadto di ay pagpamati sa pulong sa Ginoo, mo toy nagad nourish sa ako ang kalag og espiritu. Para ba ng mga unta og litson mo ko nga gidi natay desire kay mukaon og mga physical nga pagkaon, ang gusto sa Ginoo ing ana pod ang atong desire sa pagkaon sa mga espiritual nga mga pagkaon nga naghatag og kinabuhi sa atong espiritu. Amen. Now, tanawa karon. Inya sa John chapter 18. John chapter 18. Notice in verse 37. Now, you see, there are times, I tell you, ako kanunay mga panahon ba nga kanang maluya ko. Nay panahon nga, to be honest, di ko ganahan mag-study. Kaya usahay na daw ako, usik-usik man akong pagtuon o pag-desire nga kung nga usahay, murag wala maipikto ani mga tawhanan ni. Sayang usik-usik na akong manay, mga panuna, dahil magpangayon ang pugpug pa sa Ginoo. Kaya akong butang, gitawag ko sa Ginoo para niini. Then mutanaw ko sa mga propeta ka na to, ang propeta ka na to, di mangundag og tudlo, bisag di mamati o dili mutuo ang mga tao. Jeremiah, why ning tuo siya? Si Isaiah, naglisod siya patuo sa mga tao. Lisod. Na time, pero moment good ni ang atong mahimong tawag sa Ginoo. Pero little nagatanaw ko, dili gud ni kawang. Dili gud kawang. Now, muna karon sa John chapter 18, karon sa verse 37. Ngunya, Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. This cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Diningon niya, everyone that is of the truth, niya, heareth my voice. Everyone that is of the truth, heareth my voice. Nga to, tungod kay imong tanawon sa John chapter 8, yun niya sa John chapter 8, and in verse 31, and particular sa verse 32 niya, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, daghang mga tao nga nahiktan sa mga butang nga mga dautan sa kalbutan, mga droga, mga addiction. Kana sila, they are being blinded. Kung sa blinded na, pastor, they are being blinded by the truth. And who blinded them? Satan. Tanawa, sa 2 Corinthians chapter 4, and in verse 3 to verse 4. Ang mga karon, yun niya, but if our gospel, this is the truth of salvation man niya, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Now niya, kini nga gospel, muning nakaluwas sa ato. Muni ang pinakaminsay sa Biblia. Ang gospel is mayong balita. Na ikaw makasasala, you are destined to hell, but because of the love of God, He sent His Son to die for you. He paid your sin. Di niya, if our gospel be hid, niya, it is hid to them that are lost. Di niya, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine through them. Amen? God, our Father. I thank God, He is my Father. Namin nga ni, there are many times, hapadurong na po ta o Mother's Day o Father's Day. Open times and many times, kung mabot ang Father's Sunday, mo yun di kanunay akong ginasulti. Lord, natawo ko sa edad nga 5 anyos, wa ko yamahan. Walay nagmatuto ka na ako asang kung kwan pa, Father di lang. Pero ako nagpasalamat ko nga ikaw ako amahan. Ikaw ang nagpanday sa ako, Lord. Ikaw yun. Hantod karon kining kalam gikan yun ni niya sa imo to. Kung sa'yo makahila ko nga, though I have no father, but I thank God, God is my Father.
Muna, karon ang isulti niya sa Matthew chapter 6. Notice Matthew chapter 6. Notice in verse 8. Ngunya, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Now siya, Ginoong Kristo karon, ang iyang ginistoryan ni, ang iyang mga magtotoo, iyang mga disipulo. Nga karon, yung ginusulti karon, siya mismo nagdeklarar na ang Diyos inyong amahan. Ang tanong niya, be not ye therefore like unto them, for your Father. Jesus Christ Himself said, kamo magtutunan ko ang Diyos inyong amahan. For your Father knoweth what things ye need of before ye ask Him. So with this, tanaw nyo, muna nga doon na tayo mag-amputa, kanunay nagasugod na our Father. Our Father. Kana nga relationship, parehas po na sa mga ginikanan. Pa, pa, dito, muna yung ginasulti. Then in verse 9 niya, after this manner, therefore, pray ye our Father. Amen. Is God your Father? How did you know that God is your Father? By faith in Christ Jesus. Galatians chapter 3 and in verse 26. And you become children of God by faith in Christ Jesus. When was that happen? By the time that you hear the gospel and someone asks you, do you want to receive Christ as your Savior? Then when you said yes, then at that time you are sealed by the Holy Spirit, and that Holy Spirit will lead you unto truth. That truth now is that your God is your Father and His Son is your Savior. Amen. How wonderful it is to know. Ingani ang biblical na dapat ato mainubaan kay kung sahay nagaampo ba ang tanang tao niya, our Father. Ingon ni Ginoong Kristo, no. If I am your Father, then you have to do. If I am your Father and Abraham is your Father, then you have to do the deeds of Abraham, your Father. Amen. Kita stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mandat na mensahe may tungkol sa kamaturan nga ikaw among Diyos. Ikaw ang among amahan. Ug nga kini nahitabo sa dihang usa ka higayon ngay nagsangyaw kanamo niadtong mayong balita ug by faith amo kadtong gituohan ug gidawat. And that time the word of God effected, and you become the children of God by faith in Christ Jesus. But as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God, even to them that believe on His name. It is a wonderful thing to know that the Creator of the universe, the Creator of all things, is our Father. So that when He created everything, it is His desire for the enjoyment of His creation. But yet man sinned. But now we are saved. We become your children. Then we could have free access for those things that you have created, as you have said every time, that it is good. It is very good, so that all things become good through the exercise of our faith in the Lord Jesus Christ. So bless this message, Father, again, we pray in Jesus' name. Amen. God is your Father by faith in Christ. Pasalamat that indeed you have the right. Doon na mo'y katungod. Makaklaim. And even God said we had the boldness to ask of it. Because God's desire is, come unto Him. Di niya, all you that troubled and are heavy laden. Di niya, all things are of God. And all things is for His children. Just I am without one thing, but that thy blood was shed for me, and that is become to thee, O Lamb of God, I come.
I am and waiting to heed my soul. Oh, what dark night to thee, whose blood can cleanse its flood, oh Lord, oh God, I come, just as I am, though tossed about with many a conflict may around, there things within and fears without, oh Lord, oh God, I come, just as I am poor, rich and sight riches healing on the mighty, all I need in thee to find, oh God, I just as I am, thy will receive, will come, Lord, cleanse freely, because thy promise I believe on thee, oh God. Just as I am, the broken and Kaya daghang salamat for your attention. Just a very quick announcement. Katong dunay gipang imbita para sa dedication sa murag kung sa tok activity, dedication, birthday o Thanksgiving dito sa Katir. Katong sa akong grupo mga alas 8 ta maanggikan magdala ta og baon. Katong uban, I don't know uban sa inyo ha. Pero definitely umata manglarga. Alas 3 daw ang programa. So mag-abot-abot na lang ta dito sa may tulay kung gusto mo. Dito may maniud to. Sa tulay. Katong tulay nga sa tunga tulay. Aliwagwa. Then, you shake the hands of each one. Pasalamatin niyo si Dave. Dave, pili ka na wapo magkapil kag choir. Para mga active-active ka. Para na kay kana ang pinakakuan nga at the beginner na imong mahim. So that you could be so that you could be friends sa mga members sa choir o kanunay mo magkita kang imam. Joke daw. Okay, let's bow down and for prayer. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat sa panimbahon sa tibok na adlaw. We have exalted Thee, we have honored Thee. We have expressed our thanksgiving and praising unto Thee through our singing, Your word indeed had a lodging place in our hearts. You have built us this kind of personality tungod sa mga pagtudlo din sa imong mga pulo
nga nahimong gabayan sa among relasyon, sa among panimalay, sa mga matag asawa o mga bana o sa mga kanakan. Dalaygon ka o Diyos ug angay kang pasalamaton ug simbahon sa among tibok nga kinabuhi. Salamat sa mga fellowship o bisan pa sa among fellowship karon nga after this prayer. Salamat for the presence of each one. I pray and we pray that you would continually bless your people, Ginoo, sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo, o safety sa ilang mga travel matag-adlaw. Kini among giampo o gipasalamatan, dina sa ngalan ni Kristo, among Diyos o magluwas. Amen. Salamat.